Sa Group D ng FIBA Asia Cup na gaganapin sa August, no doubt na ang New Zealand Tall Blacks ang pinakamahirap na kalaban. And mapapaisip na rin tayo na hindi na rin easy game ang laban kontra sa Chinese Taipei. Kaya sa tingin natin ay yun ang pinaka-importanteng laro dahil we need to finish top 2 moving forward sa next round. And of course, another important ay matalo natin tong Tall Blacks to have the best position pagkatapos ng preliminary round. Pero yun lang kung iisipin ng preparasyon ay way ahead itong New Zealand dahil as early as May 7 ay mayroon na itong exhibition games at hindi basta-basta dahil Australian Boomers ang kanilang haharapin kaya preparation wise ay plus factor na ito sa mga NZ. Pero kung titignan ng lineup ng Boomers, ito ang kanilang Team B na kung saan ay 4 lamang ang naglaro sa FIBA Asia Cup Qualifiers. Pero this time ay meron silang Xavier Cooks, ang 2023 NBL MVP. And at the same year, siya ay naglaro sa Washington Wizards. Kaya ito ang naabangan ng Tall Blacks. Samantala ito ang lineup ng New Zealand. Pinangungunahan ni Taylor Britt, Shai Lee, Tohoe Smith-Milner, Ruben Terangi, Walter Brown, Clint Cameron, Max Darling, Julius Hanay-Fonua, Oscar Goodman, Caroline Davison, Jackson Ball, Tama Isaac, Kaya Isaac, at ang veteranong si Corey Webster. So yan ang 14-man lineup ng New Zealand Tall Blacks. Mga familiar na pangalan, minus some key players, and still kayang-kaya nitong sumabay sa binuong team ng Australia. Yes, hindi yan ang A-team ng New Zealand, pero malaking tulong factor pa din sa kanila dahil majority ng nasa lineup na ito ay maglalaro sa FIBA Asia Cup sa August. At ang mga naka-lineup na iba ay mga Team B players o mga player na bihirang na ila-line up sa kanilang national team kaya double purpose. Samantala kung ang Tall Blacks ay mayroong early exhibition game, ay napabalita na nabigyan ng imbitasyon ng ating national team na magkaroon ng mga friendly games sa pagitan ng mga national team ng Korea at Japan. Pero ayon sa source ng Spin.ph ay napilitan ng Gilas sa tanggihan ang mga nasabing friendlies. Ito ay dahil na rin sa conflict ng schedule. Well, kung titignan ng schedule ng Japan at Korea, ang KBL ay patungo na ng championship. So sa Mayo pa lang ay tapos na ang season ng KBL. Samantala ang bilig ng Japan ay inaasahang matatapos din this month. And ayon sa isang source ay magsisimula na ang training ng Korea as early as June. And so ang PBA ay maglalaro pa hanggang July, kaya hindi ito available sa mga friendlies. Pero still a good decision para kay Coach Tim Cone dahil maiksi na naman ang oras, ay mas mainam na i-focus na lamang ito sa pagtitraining ng ating national team at hindi na maulit ang nangyari noon na napagod ang ating mga players sa friendlies sa Middle East.